God hath made every provision to bring salvation within our reach, but He will not thrust it upon us against our will. He has laid down conditions, and we should set about the task of learning these conditions, lest we fail to secure our title to the mansions of love. Welcome to Kaalamang Pangkalusugan. Good afternoon, Doc. Good afternoon. And good afternoon po sa atin pong mga manonood. Isa na naman pong napakagandang araw po ang amin pong pagbati sa inyo po. Kaya sa atin pong pasimula, tayo po'y mananalangin kasama po ni Doc Tam. Ama namin Diyos na nasa mga langit, kami po ay muling lumalapit sa inyong dakilang harapan upang aming ibalik sa inyo ang kapurihan at ang inyong presensya ng Banal na Espiritu ang siyang sa amin ay umagapay at mabigyan po namin ng maayos na kapamaraanan ang pagpapatuloy ng gawain na mensahe na may kinalaman sa pangkalusugan. Pagpalain po kami lahat at pagkalooban ng kaalaman na nanggagaling sa kaitaasan na kami, Panginoon, ay makagawa ng makalulugod sa inyong dakilang kalooban. Pagpalain lahat kami ngayon at patawarin sa aming mga pagkukulang. Samahan niyo po kami, Panginoon, at kayo ang siyang manguna at maging sentro ng bahagi na aming pag-uusapan sa umagang ito. Marami pong salamat, Panginoon, sa pagtunghay at pagdinig sa aming mga kahilingan sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Mga kaibigan, sa araw pong ito, muli po namin kayong binabati ng isang magandang araw at higit po sa lahat ang ating pong mga manonood ngayong araw na ito. At bago din tayo, Dok, dumating doon sa panahon na talagang pag-uusapan natin itong topic natin ngayong araw na ito. Kasi pinag-usapan natin, Dok, ang ating brain, di ba? Yeah. At ang yung dami binasa nating... mo kanina, gusto ko lang bigyan mo ulit ng ano eh. Opo. Talagang para sa akin, napakagandang assurance ito eh. Na ang Panginoon talaga merong inihanda na napaka-espesyal sa mga nagmamahal sa Kanya. Alam mo, Dok, itong binasa talaga natin sa atin pong mga manonood, God hath made every provision. Talagang nagbigay talaga siya sa atin ng provision para magbigay ng salvation within our reach. Na talagang easy access talaga. Yung itong talagang hindi ito pinahirap, talagang abot lahat. Abot kamay, yes. And hindi lang yon, He will not trust it upon us against our will. Ibig sabihin, hindi niya pinupush sa atin, hindi niya kinokontrol, hindi niya pinipilit sa atin na ito ang gawin mo, anak. Hindi ganun. May personal, may freedom pa rin tayo na mamili. Ito bang salvation ang gusto mo o yung kabaligtaran? Yeah. And also ito din, sabi niya, He has laid down conditions. Ibig sabihin, may mga kondisyon. Kasi kumbaga sa magulang, di ba, Dok? Ang ganda nito na, anak, kung ikay mag-aaral ng mabuti, may reward ka. Anak, kung matutulog ka ng maaga, maganda ang magiging katawan mo, maganda ang paghinga mo. Di ba? Yeah, mga ganyan. Right, yeah. And also ito pa, and we should set about the task of learning these conditions. Ibig sabihin talagang malaman natin, matutunan natin na ano ba talaga itong mga kondisyon na to at makita natin ano yung advantage natin, ano yung magiging epekto nito sa atin pong buhay, lest we fail to secure our title to the mansions above. Ibig sabihin pala, tayong mga tao talaga, tayong mga anak ng Diyos, no, Dok, na minsan kasi dumadating tayo sa mga pagsubok. At dalawa yung patutunguhan natin. Yung isa, pwede tayong magkamali, hindi tayo makasunod, at yung isa, makasunod tayo para magkaroon tayo ng posisyon o ng lugar doon sa mansyon niya sa taas. Alam mo, napakagandang ano ito eh, yung kumbaga sa isang katotohanan o bagay na maaaring hindi naaabot ng karamihan, yung malaman mo na tayo merong ganung uri ng God na sobrang nagmahal sa atin. At the same time, ibinigay niya itong ganitong uri ng pangako at regalo na ang tao ay makakapunta rin sa lugar na ang binabanggit pa nga ay mansion. Yes. At eternal life. Na ito ay pinagkaloob na lahat naman ay pwedeng magkaroon ng pagkakataon na maka-avail. Pero ang ibig na maintindihan ng Panginoon, itong regalong to ay depende doon sa pagsunod mo. Merong kondisyon na ibig ng Panginoon na maunawaan ng tao. Kaya ito yung napakaganda nating mapag-aralan. At depende yan daw sa will. Di ba pinag-aralan natin yung prefrontal cortex. Itong bahagi ng isip ng tao o ng brain na kung paano natin desisyonan yung bahagi na alam mo na susundin mo sa buhay mo.
Yeah, this is something very interesting to talk about because I believe that people must have some sort of proper knowledge in that particular subject, especially the one we talk about last Saturday. Na napakahabang topic ito kung tutuusin eh. Lalo na pinag-aralan natin yung 5 senses ng ating kabuuan ng ating katawan. Kaya kung titingnan natin itong tinatawag na major targeted of Satan, especially during last days, he wants to situate that he'll be destroying these kinds of very important parts of the body, which is the brain. Na nandito yung giyera, nandito yung labanan. Kaya kung hindi natin ito babantayan at hindi natin maintindihan kung paano natin makita yung tinatawag na yung rules. Di ba meron tayong tinatawag na anchor o meron tayong tinatawag na pamantayan o bahagi na dapat malaman mo na pag dinisalign mo yung sarili mo sang-ayon dun sa tinatawag na laws of the mind, then the tendency, you are destroying yourself. And that's what we are going to talk about today. Thank you so much, Doc. Alam niyo po sa atin pong mga manonood, no, bago po tayo dumating talaga doon sa panahon na talagang pag-uusapan talaga natin kung ano pa ba yung mga problema na ating pong kakaharapin o yung epekto ng hindi po natin pag-iingat sa atin pong mind, sa atin pong controlling system, ay talagang batiin muna natin ang ating pong mga kaibigan na sumusubaybay sa atin ngayon, katulad po ni Shari Ranara, si Lorena Gaitan Sequeira, si Joan Benzuelo Hamisola from Prosperidad Agusan del, yun lang yung nakalagay siguro del Sur or del Norte, ayan po. At ganun din po si Johan Gulchano, si Aba Madri Dejos, si Rose Arugante from Canada, hello po sa inyo. Gayon din si Rosalinda Marasigan, Lita Paderon, Electronic Techniques, talaga, si Kits Manguera, Cecil Torno Peterson, sabi niya, praise the Lord. At talagang praise the Lord talaga do kasi kailangan talaga nating iningatan itong atin pong brain. And also itong si Jenny Valera na nasa Sabangan Mountain Province. Ayan, maraming salamat po. Gayon din si Josie Ganaden. Sabi niya, happy Sabat po and watching from La Trinidad, Benguet. Nako talaga, Dok, hanggang Benguet. Parang feeling ko talaga, Dok, all around the world na. Kasi may bumati din sa atin kanina from nakita ko kanina from Italy naman siya. Mamaya babatiin natin. Helen Beleza Brutas, and also meron ding mga nagtatanong, ito Dok, ipasadahan na natin to Dok, itong mga questions natin ngayong araw na to sa atin pong mga manonood, kasi ang tanong niya Dok ay, pwede po bang ipanggisa at ipangprito ang olive oil po? Kasi may mga nakikita sila na sa market natin, Dok, na tinatawag na yung pomace natin na olive oil na yun yung pwede nating ipangprito. Tapos meron ding pang dressing, yun yung mga extra virgin na olive oil natin. So paano ba ang sagot natin dito, Dok? Mas maganda naman yung olive oil. Pero kung tatanungin mo, hindi talaga design na paraanin mo sa mainit o high temperature at lahat ng kung tawagin niya natin oil, kahit olive oil pa yan. Kaya nga pag ako ay nagte-take ng oil, tinatanong ko pa kung paano process, kung cold press or pinadaan doon sa hot temperature. Kasi pag cold press, walang sediments yan. Walang tinatawag na adverse or something reaction sa ating blood. Kaya kung akong tatanungin, katulad for example, pritong talong. Tinuruan ko yung iba na walang alam tungkol dito. I-fry namin yung talong, parang ihaw. Ayan, air fry. Okay, yung mainit lang siya, okay, lagay mo sa kawali, patong mo lang doon, parang ihaw hanggang sa lumambot, maluto. Pagluto na, pahiran mo ng olive oil. Ayun. Mas masarap pa doon sa pritong talong. Ayun. Alam nyo, sa atin po mga manonood, yung binabanggit ni Doc, ay kukuha po tayo ng isang pan, o kaya doon sa air fryer natin, ilalagay natin doon ng wala pong mantika, hindi po natin ilulublob o ipipirito itong talong natin, bagkos ay ilalagay lang natin siya sa isa pong pan o sa isang kawali, tapos hanggang sa maluto siya, tama ba Doc? Yeah. Okay, hanggang sa lumambot siya. Pagkatapos po nun mga kaibigan, papatayin na natin ang apoy, ilalagay na natin siya sa plato, tsaka po natin siya papahiran ng olive oil. Ibig sabihin pala Doc, sa ating pong mga manonood, hindi po dapat madikit yung mantika o hindi po mainitan sa apoy ang ating pong mantika para hindi po magkaroon ng bad effect sa ating pong katawan. For example, nagsigang ka o nag-ano ka ng munggo. Di ba, mahilig ang Pilipino sa ginisang munggo. Ayan, oo nga Doc. So ang gawin mo, pakuluan mo muna yung munggo, palambutin mo,
Lagay mo na, para may timpla na, lagay mo ng kamatis, luya, Asin. or what, magandang gamitin dyan, yung Celtic salt Ayun. o yung Himalayan. And then pag lumambot at naluto na, at malamig na ng konti yung, yung munggo, lagay mo ng mga 3 kutsaritang olive oil o flaxseed oil. Ayun. Timplahin mo, mas masarap pa dun sa ginisang munggo. Ayan. Ito naman, Dok, ito naman po sa atin pong mga manonood, no, yung binabanggit naman Itong po ni art Dok. of cooking. Ayun, talaga namang art of cooking ito mga kaibigan. Ang ibig pong sabihin doon ni Doc, iluluto muna natin ang ating pong munggo na binabad po natin 24 hours para yung uric acid, Doc, matagal. So, ang kahit gagawin, 8 hours lang pwede. Ayun, kahit 8 hours. So, ang gagawin po natin, yung tubig na pinagbabara niya, itatapon po natin yun, papalitan natin ng bagong tubig at doon na po natin siya pakukuluan. Pag ngayon, ito po ay hindi po natin lalagyan ng mantika. Habang siya po ay niluluto doon, ilagay na po natin yung bawang natin, yung sibuyas natin, yung kamatis natin. Kung maglalagay tayo ng gulay na dapat ay mabilisan lang para hindi ma-overcook yung gulay natin, kung malunggay man yan, ampalaya, dahon ng ampalaya. So, pwede po natin ilagay doon. Pag siya po ay kumulo na, malapot na, kasi yun ang masarap, Dok, yung lumambot na. Yun, yung malambot na. So, palamigin mo ng konti. Yun, papalamigin natin ng konti. Papatayin na natin yung apoy, papalamigin natin ng konti. Tsaka po natin lalagyan ng 3 kutsarang olive oil. O kaya flaxseed oil. Lasa siyang ginisa. Ayun, lasang ginisa, mga kaibigan. Talagang, yung sinasabi mo, Dok, na art of cooking na yan, talagang kailangan para kang nanliligaw sa iyong paghalo ng munggo, di ba, Dok? Ito Para yung masarap. tinatawag na pwede namang, if there's a will, there's a way. Yes, totoo yun, Dok. Kung gusto mong mapasarap ang inyo pong mga niluluto, mga kaibigan, kailangan may Katulad ng pagmamahal. mantikilya, pwede ka naman gumawa ng peking mantikilya. Ayun, Dok, gusto ko yan malaman at for sure Alam yung mo ating yung, mga manonood. yung Himalayan salt na kulay brown? Lasang itlog yan eh. Ayun. Ang gawin mo, ihalo mo yan sa flaxseed oil. Tapos yun ngayon yung pinakapangpahid mo doon sa tinapay. Aba. Kung medyo gusto mo sumarap ng konting honey o asukal na may konting whatever yung powder na mushroom. Okay. Ihalo mo yun. Mas masarap pa yun sa mantikilya. Aba. Ibig sabihin, ang ingredients niyan sa ating pong mga manonood, meron tayong tinapay. Ang ipapahid natin doon ay konting Himalayan salt. Tapos, meron kang konting honey. Kung gusto mo na may konting Siyempre, ang honey kasi at salt, pag pinagsama mo, iba ang taste niyan. Ayun. Naninikit yan. Ayun, talaga naman. Talagang medyo nararamdaman mo yung kakaiba. Oo. Na, ano ba yung mga nagagawa ng ice cream? Nilalagyan din ng salt yan eh. Ay, totoo yan, Dok. Kaya kumakapit talaga eh. Ramdam mo yung lasa eh. So, ibig sabihin pala, Dok, yung konting asin, sa tinapay pa lang po, sa isang hiwang tinapay, or kung may pandesal man tayo, anumang klaseng tinapay yan, konting asin, konting honey, kasi tatansyahin lang natin, mga kaibigan, huwag masyadong Pero konti makapal. lang honey, pang-break lang. Ayun, konting-konti lang po talaga na honey. Kunyari, 2 or 3 patak lang. Tapos, pahid po natin. Tapos, yung atin pong olive oil ba, Dok, yung isa? Olive oil, flaxseed is the best. Ayun, flaxseed o kaya olive oil. Pero flaxseed daw ang the best. Ayan, mga kaibigan. Kaya ang sarap. Yun pala ang pangpalit natin sa atin pong mga mantikilya or butter natin. Kasi or mga mantikilya margarine. ngayon, marami kasing mga na lumalabas ngayon na yung mga collected na mga dead animals, pinagsasama-sama sa rendering plant, dinadala ito rin sa isang lugar at pinapakuluan ito sa 20-footer boiler tank at pag nakuluan na ito, yung tabang nagsettle sa ibabaw, yun yung ginagamit ng mga mantikilya. Kaya ito yung mga pots. Naku. Kaya kung minsan nakakatakot. Pero Totoo, Dok. Yan ang bumabara sa atin why pong not mga just make lipid our own? sa Hindi lang yun vessels eh. natin. Paano yung sakit ng mga hayop doon? Uy, totoo din yan, Dok. Nasa blood na natin pag tayo po'y nakakain. Kunyari, matagal nang patay yung hayop, dinala doon sa rendering plant. Binabangaw na. Naku, yun, nilalangaw na, mga kaibigan, kaya mahirap po talaga. Ito pa, Dok, no? Ang dami talagang mga nagko-comment sa atin, Dok, You have kasi to be very, very nagpapasalamat. conscious. When you become health conscious, then you will start to use your mental ability to pass through that intellect, reason, and judgment. Kaya yung pinag-usapan natin kanina, tungkol dyan sa subject natin pinag-usapan, napakahalaga na ang brain natin talaga, wag nating basta na lamang na baliwalain yan. Totoo, Dok. Alam mo, Dok, no, nag-comment si Sister Rosalia Largabo Pacoma, sabi niya, praise God. Naku, totoo po yun, di ba? Kasi, Dok, itong mga halimbawa na binibigay natin sa kanila na mga pwede nating gamitin na kumbaga, kung meron tayong
kung meron tayong mantikilya, meron din tayong mantikilya na pang-vegetarian. Yeah. Diba? Kung meron tayong munggo na ginigisa natin sa mantika dati, para maiwasan po yan, lalo na yung sumasakit sa tuhod. Alam mo yung Dok. yung... Oo, sinisisi yung ang chop suey? beans. Sige, Dok. Eh, pwedeng konting-konting tubig lang igaganon-ganon mo na. Pagkaluto na, ilagay mo na sibuyas, bawang doon, ganon-ganon, may tubig na konti. Pagluto na, malambutan, lagyan mo ng flaxseed oil. Ayun. Nako, the best. Ang sarap. Lalo na pag ang flaxseed oil, nilagyan mo ng konting Himalayan. Naku, ang Yung sarap, malasang Dok. Himalayan, Yes, yung kulay pink. Oo, kulay pink. Oo, yung kulay Tapos pink. lagyan mo ng powder na talagang pure organic mushroom powder. Naku, ang sarap. Naku po. Ang sarap ng kain mo nun, Ang Dok. sarap nun. Grabe talaga. Yes. Pwede lagyan mo ng a little honey yan. Okay. At lagyan mo ng konting chili sauce. Naku, ang sarap ng Dok. Yung Naku, pag chili. inilagay mo yun, lalo Ang na sarap. may repolyo, may Yes. yung lahat ng Sayote, uri. carrots, Naku po, lahat, to be honest with you, cauliflower. Naku, peace of mind. Totoo yan, Dok. Naku, ang sarap. Mga Nagugutom simple na lang, ako. mga simple lang naman eh. Bakit Yes. naman kailangan natin pahirapin? Oo. Teka lang, Dok, mabalik lang ako kasi ang sarap ng chop Nararamdaman mo, suey. nagugutom ka na, di ba? Oo nga, Dok eh. Pero gusto ko lang bumalik, no, kasi sa atin pong mga manonood, lalo na yung ating pong mga kaibigan, mga nanonood po sa atin na meron pong mga rayuma, arthritis, yung mga gout, Siguro ganyan. minsan, magkaroon lang tayo ng isang episode natin na pakita natin kung paano i-prepare ito. Yun, ayan. Sasabihin nila, ang i-prepare hirap natin. mag-vegetarian. Anong mahirap? Yes. Simple lang. Totoo, Dok. Ito po, sa ating pong mga manonood, ang dahilan po kung bakit po tayo nagkakaroon ng rayuma ay dahil po sa mga lamang loob, yung mga internal organs po na nakakain po natin. And also, yung animal fat or animal oil na ginagamit po natin, especially yung commercialized. Di ba, Dok, kapag kunyari yung mga nasa palengke po na binibili natin, galing po ito sa animal fat, mga kaibigan. Kaya po, yung ginagamit natin na oil, yun po ang nagiging sanhi or yung mga sinasahog po natin dun po sa ating pong munggo or sa ating pong mga beans, yun po ang sanhi kung bakit tayo nagkakaroon ng rayuma, ng arthritis, ng gout, kung ano-ano pang mga sakit-sakit sa ating pong mga buto. Kaya tayo nahihirapan na maglakad o kaya yung uupo na lang tayo, sumasakit pa yung tuhod natin at yung atin pong mga kamay-kamay. Kaya sa atin pong mga manonood, lubos po kami nagpapasalamat sa inyo pong mga komento at sa inyo pong mga katanungan. I-send nyo lamang po yan patuloy dito po sa Hope Channel North Philippines at amin po yan sasagutin sa inyo sa araw pong ito. Ito pa, Dok, ang sabi naman ni Mern Kalingasan, Happy Sabbath, Dok, and Miss Gladens. At gayon din po ang atin pong mga kaibigan. Ay, Dok, ito pala. Sabi naman ni Rosalia Lagarbo Pacoma, yung nag-praise the Lord, praise God kanina, sabi niya, Dok, ikaw nakatira ka sa Antipolo, kami sa Taguig. Kung hindi kami mag-e-aircon, mainit at hindi kami makakatulog, paano kami makakatulog, Dok? Naku, Dok, anong sagot natin dyan? Medyo, siyempre, kanya-kanya namang kung ano yung kalagayan nila ngayon. Siyempre, hindi naman natin sila pwede naman biglain. Pero kung sila yung magkakaroon ng, ang tawag doon ay, after na malaman mo yung katotohanan, mag-isip ka kung paano ka makaalis doon sa lugar na alam mo na yung hangin na pumapasok sa'yo ay kulang doon sa oxygen. Kaya ang problema na yan, problema nila yan. Payo lang yung atin. Kung tatanungin nila, eh mag-prepare sila na pumunta sa probinsya Yes. at maghanap ng lugar na po pwedeng makakuha ng sariwang hangin. Amen. At Totoo, huwag naman Dok. mag-settle sa kamay nila. Eh si Abraham nga nung sinabi ng Panginoon, humayo ka, pumunta ka sa isang lugar. Na hindi pa nga niya alam eh. Totoo, kung saan siya pupunta. Pero bigla na lang ang inisip niya, yun ang utos sa kanya eh. Yes. Pero hindi naman tayo para maging drastic. Importante nandyan yung liwanag. Totoo. Huwag nating isara yung At ating huwag naman kaisipan. nating, kung nabanggit natin yan, para bang pinupuwersa naman natin lahat ng mga viewers na mag-alisan doon sa lugar na kanilang Yung lugar na tinitirahan. kanilang tinitiran. Ang point natin dito, basta nandyan ang liwanag, nasa kanila na yung tinatawag na Paggawa, bahagi ko ano yung kanilang magiging desisyon. decision tungkol dyan. Ayan, thank you so much, Doc. And sa atin din pong mga manonood, no, nais din po namin na ibahagi din po sa inyo ito pong mga komento at yung iba pong mga sinesend po sa atin ng atin pong mga kaibigan katulad ni Isabel Mercado, 3571. Sabi niya, God bless po sa inyong ministry, Doc Tam and Sister Gladens. Matagal na rin po akong sumusubaybay sa inyong program. And 11 months na rin po akong vegetarian. Praise God, Doc! Wow! Grabe, mag-1 year na siya. Ito pa, praise God dahil matagal ko na rin po itong ipinagpe-pray at happy Sabbath po watching here in Italy. Isipin mo, Doc, way
from Italy. Thank you so much po, Sister Isabel Mercado, and we hope and pray na ibahagi nyo rin po ito pong programa po ng Kaalamang Pangkalusugan sa inyo pong mga kaibigan at iba pong kakilala dahil for sure na bless po kayo bilang isang vegetarian dyan po sa Italy. Also, si Jane Remola Pahanoy, sabi niya naman, God is always with you, Doc, and glad. You always give us hope and strong faith. We praise God po, and we bring back all the honor and yung gratitude natin sa ating pong Panginoon kasi siya din po yung source of strength po namin in doing this kind of ministry para po maibahagi din po namin sa inyo pong mga manonood. Gayon din po si Maria Victoria Belieca, sabi niya naman, Amen and thank you po sa devoted ministries nyo. God bless you both richly and more abundantly. Amen. Maraming salamat po and God bless you too din po. Ito pa, Dok, ang dami nagsabi si Aldrin Ski, God bless sa Kaalamang Pangkalusugan. Amen and praise God kay from Patricio Bencodias. At sabi naman din ni user IE5Bo2 LF1H, ayan, may mga pangalan sila dito. Hindi nila, mga ano po ito, mga screen name po nila. Ang sabi niya, nag-aalala ako sa anak ko kasi ang trabaho niya maghapon nasa harap ng computer. Kasi Dok, di ba, itong mga past episodes natin, pinag-uusapan natin mga kaibigan, ito pong mind your senses. And one thing po na nagiging problema natin is how to discipline our mind. Our character, Dok. Kasi ang problema niya, Dok, paano kaya yun, Dok? Ang problema niya, yung anak niya daw, laging nasa harap ng computer kasi yun ang trabaho. Kaya ito yung knowledge na mag-isip sila kung paano makapaghanap ng ibang malilipatan. Ayun, malilipatan. No? Or baka pwede din na merong time off sa computer kapag nagtatrabaho. Sa amin, sa Bulacan, ang tawag sa amin, hanap buhay. Pag sinabing hanap buhay, naghahanap buhay ka o nagtatrabaho ka para ang purpose ito, mabuhay ka. For example, ang trabaho mo ay yung circadian cycle ay binaliktad mo. For example, yes. Umaga dapat tatrabaho ka, sa gabi tulog ka. Eh wala kang mapasukan, kapit sa patalim, nagtrabaho ka ng gabi. Nagtatrabaho ka, pero yung kinikita mo, ginagamit mong katawan mo, later on, kulang pa yung pera mo para gamitin dun sa pampagamot mo. Totoo doon. So hindi ka naghahanap buhay, hanap patay. Alam mo sa atin po mga manonood, konting kaalaman lang po, no? Alam niyo po, ang atin pong katawan. For example, naranasan ko to. Nung kami siyempre, kapit ako sa patalim nung araw. Unang kursong pinag-aralan ko, yung HRM, yung Hotel and Restaurant Management. Siyempre, magtuturuan ka magtimpla ng alak kung gusto mo maging bartender. Totoo. Ito mga bartender, siyempre, nakatabi sa alak. Nagtitimpla yan, tumitikim ng konti yan. Oo, kung tama ang Part pagkatimpla. ng hanap buhay nila yan eh. Pero ang tanong dito, naghahanap buhay ka, pero sa katagalan, magkakaroon ka naman ng liver disorder o brain disorder. Kasi umiinom ka ng alak hanggang sa maging alcoholic ka. Totoo. Grabe, Dok. Pero naranasan mo ba yun, Dok? Hindi ako tumikim. Naghalo ka lang, Dok, pero hindi ka Hindi ako tumikim. Kasi kasama yun sa OJT, Dok? Ang hirap din talaga ng atin pong mga kinabibilangan ng mga trabaho sa atin pong mga manonood. And so much sa lahat po ng ating nagdadrive ka. Sige, Dok. Taxi driver. 12 hours, 16 hours. Alam mo naman yung lungs natin. Yung hangin na nanggagaling sa air condition. Yes. Siyempre, makina galing yan. Hindi naman negative ion yan, positive ion. At the end of the day, hapong-hapo ang driver. Totoo. Hinangina yung katawan because of lack of oxygenation. And later on, may lung disorder, may brain disorder. Naghanap buhay ka, pero ang tawag doon at the end, ang magiging pinaka-award mo ay karamdaman. Totoo. And then later on, magugulat ka. Saan ko nakuha to? Napaka-iksi ng buhay. Yes, alam mo. Kaya kung minsan tatanungin mo ako, tinan mo yung mga tao doon sa probinsya, simpleng buhay, nagtatawanan. Yes. May time magkwentuhan. Nagtitirisan pa ng kuto yan. Isa-isa palitan. Totoo yan, Dok. Yes, oo. At sila, pag nagpapagupit, meron din silang gupitan doon, libre. Sila nagugupitan. At nagbibigayan pa ng tanim yan. Totoo, Dok. Pati ulam, Dok. O kapitbahay, meron ako ritong ulam dito, gulay. O bigayan. Oo. Nakakaraos siya maghapon nila. Yes. Nagtotongits pa yan. Ha? Oo, totoo talaga yun, Dok. Samantala yung mga white collar dyan, feeling good. Pero later on, may maintenance na.
Totoo yan, Dok. Mas maraming Alam mo yung may maintenance, karamdaman. wala namang masama yan for emergency. Pero may epekto rin sa brain yan. Nakalagay naman yan sa mga libro Yes, yung narcotics na ating natin. mababasa. Yes, totoo yan, Dok. And sa atin pong mga manonood, lubos po kami nagpapasalamat sa lahat po ng komento, sa lahat po ng pagpapasalamat, sa mga suggestion nyo po dito po sa Kaalamang Pangkalusugan. And we will continue to do our best with the help of God, with the help of the Holy Spirit, na mas mapaganda po natin ito pong programa na ito para po matulungan po natin ang bawat isa. Kaya ito po, didiretso na po tayo mga kaibigan dito po sa atin pong topic regarding po sa atin pong lungs at sa ating pong brain. May connection pala ito katulad nung tinanong kanina ni sister na tungkol doon sa trabaho ng kanyang anak. Kasi Dok, alam mo, ang dami po nating mababasa, especially po sa Healthful Living na book. Sa ating pong mga manonood, ngayon naman po ay ibabahagi na po namin sa inyo ano ba talaga yung connection ng ating pong brain sa ating pong lungs. Kasi nga naman kanina, meron tayong kaibigan na nagtatanong kung bakit ang laki ng problema niya na yung anak niya nagtatrabaho sa labas, sa computer, nakatutok, pero yung baga naman humihina, di ba, Dok? Kaya ito po ang treatment, mga kaibigan, sa atin pong nervous disorders. Sabi dito, in page 203 ng Healthful Living, the mind and the body are intimately connected. If the former is to be firm and well-balanced, the latter should be in the best possible condition. Conscience and right principles of life should be sustained by firm, quiet nerves, a healthy circulation, and the activity and strength of general health. Here, air, the precious boon of heaven, which all may have, will bless you with its invigorating influence if you will not refuse it entrance. Welcome it, cultivate a love for it, and it will prove a precious soother of the nerves. It refreshes the body, while at the same time, its influence is decidedly felt upon the mind, imparting a degree of composure and serenity. It induces sound, sweet sleep. Ang sarap pakinggan, Dok. Isipin mo, yung hangin, papatulugin ka ng mahimbing. Kasi nandun yung negative ion yung sariwang hangin. Yung pagkain ng lungs. Kaya nga maganda talaga yung matutulog ka, yung open yung window mo. At alam mo na fresh yung papasok doon sa ilong mo. Kasi dito dumadaan yan eh. Yes, sa ating nostrils. At para makuha niya yung tamang pagkain niya na kailangan niya para ma-enjoy mo yung tulog mo. Totoo, Dok. And also, sa atin pong mga manonood, nais din po namin ibahagi po sa inyo ang nakasulat po sa The Ministry of Healing. The lungs should be allowed the greatest freedom possible. It diminishes if they are cramped and compressed. Hence, the ill effects of the practice so common, especially in sedentary pursuits, of stooping at one's work. In this position, it is impossible to breathe deeply. Superficial breathing soon becomes a habit, and the lungs lose their power to expand. A similar effect is produced by tight lacing. Sufficient room is not given to the lower part of the chest, and the abdominal muscles, which were designed to aid in breathing, do not have full play, and the lungs are restricted in their action. Kaya sa atin pong mga manonood, hindi lang basta dahil nagtatrabaho tayo sa labas, hindi lang dahil sa ating pong mga damit, yung parang hindi lang pala basta environment or trabaho natin yung nakakaapekto sa atin pong way of breathing, pati rin po pala sa atin pong pananamit. Di ba, Dok? Kung sobrang sikip ng ating pong damit, na naiimpede niya yung circulation ng ating body, pati yung ating breathing pattern. Kaya yung titingnan natin yung, siyempre, I am just actually talking with my personal experience. Siyempre, as human, we are entrusted yung tinatawag na kalusugan. Kaya nga kanina, yung pinag-aralan natin na meron tayong kondisyon na dapat nating bibigyan lagi natin ng daan. Dahil lahat ng bagay, for example, your health depends on how you take care of it. It means, kung ano yung gagampanan mo. For example, exercise. Nobody can do it for you. It means that you have to do it for yourself. Yes. So we are talking about even health. It's based on what you call it,
decision or your kung tawagin natin condition. Kaya, pero may choice tayo. You can choose to be healthy, you can choose to be happy. So ang point ko dito, since nga na binanggit natin kanina yung pagtulog, na kailangan talaga na invigorating, fresh air, alam mo, umaamin ako na talagang na may journey ako sa sarili ko. Na siyempre kailangan kong eksperimento. Tapos na nabasa ko itong kay Ellen White. At inadapt ko ito sa sarili ko. For example, bakit hindi nakakatulog ang tao? For example, pag kumain ka ng hapunan, 5 oras yan bago mo tunawin yan. Ginigiling ng tiyan mo, yung kinain mo, habang natutulog ka. For example, kumain ka na alas 8 ng gabi, alas 7 ng gabi. Eh siyempre, alas 8, alas 9, alas 10, alas 11, hanggang alas 12 ng gabi, ginigiling ng katawan mo yan. Hindi lang yun. Yung kinain mo, ay meron din tubig na kasama yan. Na naging cause ng pag-ihi mo ng hating gabi. Kaya ang isa sa mga bahagi na ibig kong bigyan ng daan ngayon dito, siyempre, we are here to find a way on how to get out of that scenario. Especially with young old people just like me, senior citizen. Na gumigising kami ng alas 2, alauna, iihi lang. Yes. But sana kung madaling makatulog ulit. Kung minsan pag nakatulog ka na, nagising ka na, hindi ka na makatulog ulit. Alam mo, ginawa ko, good news ito, ibig ko lang ibahagi sa lahat ito. Sige, Dok. To, what you call it, para pagising mo naman sa umaga, relax ka. Alam mo, ginawa ko yung pag nagtalihan ako ng alauna, alas 2, that's it. Kasi kailangan ng 5 hours bago matulog, wala nang laman ng tiyan mo. Hindi na ako makain. Tapos hindi na ako umiinom. Pinipilit ko na huwag nang uminom ng after ng 3 o'clock or 4 o'clock. Binibilang ko yung tubig ko pagkagising. Naka2-3 baso ako. And then after breakfast, after 30 minutes, 1 hour, inom ako sa baso. After 1 hour to 2 hours, iinom ako uli. And then, bago mag-lunch, 1 hour before lunch, inom ako uli. And then after lunch, inom ako uli. Ng mga 1 hour, ang minimum ko 1 hour Yes. after meal. And then that's it. Aba. Nung sinubukan ko ito, hindi na ako umiihi sa gabi. Yun. Hindi na So, ibig sabihin, disrupt yung sleep magkaroon ka ng tinatawag na common sense. And discipline. Nakita ko yan kay Mrs. White for 40 years. Sinabi niya na nung tinanggal niya yung hapunan, gumanda yung kanyang pakiramdam. Amen. Ngayon, ang tanong, 40 taong ginawa niya yan. Kaya, at sino ang nagbigay? Ang Panginoon. Ay bakit hindi tao yung... Ngayon, ginagaya nila ngayon yung intermittent diet. Samantalang nanggaling ito sa isang babae na kaloob ng Panginoon. Amen. Na pag kumain ka ng twice a day, hindi lang gaganda yung tulog mo, gaganda pa ang timbang at size ng katawan mo. At makiklear pa yung brain mo. Totoo, Dok. Kasi isa sa mga nakakasira ng brain, yung pagkain na pagtunaw, lalo na sa gabi pag matutulog na lang. Totoo yan, Dok. Habit ito. We cannot just get rid of that wrong habit. Addictions yan eh. Yes. Ito yung pinakamabigat sa bahagi na kung paano mo lalabanan ito. At may good news ako. Ano yan, Dok? Gusto ko malaman yung mga good news Ang brain natin, pwede pong manipulatin. Depende sa paggamit mo. Kung alam mong gamitin yung utak mo sa tama, ibe-bless ka. Totoo yan. Pero pag mali yung paggamit mo, huli ka. Yes. Alam Ikaw mo ang talo. Alam mo kung anong napakaganda sa brain? Ano, Dok? For example, meron taong tumawag sa akin. Mm. Puro negative. Mm. Bibilang lang ako ng 3, 4 hanggang 5. Bakit naman, Dok? Yun yung palatandaan ko na ililipat ko na yung utak ko doon sa problema niya. Okay. Right away na ililipat ko sa iba. O, masaya na naman ako. Kunyari, nag-i-imagine ka. Biglang ini-imagine mo yung mga negative part ng buhay mo. I-switch mo. 1, 2, 3, 4, 5. Totoo Lipat. yan. Utusan mo yung brain mo. Utusan mo. Huwag mo nang imaginein yung bagay na... Huwag mo nang balik-balikan. For example, sa mga Mag-move on ka kabataan, na. nag-i-imagine ka ng babaeng crush mo. Oh. Medyo tagilid. Ilipat mo kaagad. Oo. Doon ka na sa And start a new beginning. Mhm. And that's good news for me. Amen. Na hindi naman po pwedeng mag-dwell ka na lang doon sa negatibong bahagi ng buhay mo. Yes. Kaya napakaganda. Dito na kay Mrs. White din yan. Sabi nito, ang ganda nito eh. Ang sabi nito, you are capable of controlling your imagination. That's true.
and overcoming these nervous attacks. For example, meron kang nangyayari, kunyari biglang may tumawid, eh iba, sisigaw agad. Eh paano kung mahina ang puso ng katabi mo at ikaw mismo? Siya pa yung nagkaroon ng heart attack dahil sa'yo. O, di sabi, 1, 2, 3, 4, 5. O, 5, 4, 3, 2, 1. Ibahin mo. Buti, safe tayo. Wala naman nangyari. Yes. So, pwede natin kontrolin. Kaya itong anxiety, yung tinatawag na motivation o yung tinatawag na yung positive thinking, okay yan. Pero para sa akin, hindi yan ang kasagutan dyan. I-divert mo yung utak mo. Ayun. Tulungan mo yung sarili mo. Tulungan mo. Yes. And also, no, Doc, saying that, no, sa atin pong mga manonood, we also have topics po last time, nung mga nakaraan po natin, mga previous topics po natin regarding po sa mind, character, and personality na sinulat din po at nakalagay po sa Spirit of Prophecy written by Mrs. Ellen White. Kaya balikan po natin to, and maybe dun po sa atin pong kaibigan na nagsasabi po kung paano natin matutulungan itong anak niya na nagtatrabaho po na laging nakaharap po sa computer at ito po ang kanya pong hanap buhay. We can help you po by reading the mind, character, and personality para po ma-divert ang atin pong brain at hindi po tayo lagi nakatingin po sa screen. Kasi mas maganda talaga, Dok, na magbasa talaga ng libro, mga kaibigan. Yan po ang isang bagay na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon at kailangan po natin itong mabasa upang magkaroon po tayo ng magandang outlook in life to be positive just like our Father God in heaven. Ayun. Alam mo, napakagandang pag-aralan ng brain eh. Kaya yung tinatawag na will, power of the will, pwede mong desisyonan kung anong gustong bagay mo na maganda sa katawan mo. For example, nagkaroon ka ng bahagi o karanasan na may nakita kang taong, for example, nakita si Dr. Tam naglalaro ng basketball sa edad ko. Tapos nakita nila na fit yung katawan ko. Pag positive kang tao, hindi ka maiinggit. Mag-iisip ka ngayon, ano kaya yung sekreto nito? Gusto ko din gawin yun. Pwede ngayon, sasabihin ko yung sekreto ko. Hindi ako kumakain ng hapunan. At meron akong habit na binuo ko. Kasi ang habit kasi, hindi mo mabubuo yung habit mo sa brain mo kung wala kang decision. Totoo, kung wala kang ginagawa. At wala kang desire na mangyari sa buhay mo. Yes. Pag walang excitement ng buhay mo at wala kang tinatawag na, ano tawag dito, yung courage na gusto mong mapaganda naman yung katawan mo at nag-settle ka na, doon ka babagsak. Yes. At pag nagsimula ka ng mag-isip na, okay, bukas, this is my decision. I will do a regular exercise. Ayun, praise God. And then, mamayang gabi, ano man ang mangyari, Matutulog ako. hindi na ako kakain ng hapunan. Yun. At matutulog ako ng maaga. At ang gagawin ko, alas 8 pa lang, Yun. nakaready na ako sa bed. Ayun. Alam mo, isa pang sekreto sa kwarto. Oh, ano pa, Dok? Walang TV sa loob ng kwarto, walang gadget, Yun. para walang istorbo. Totoo yan. Kasi masisira yung tinatawag na brain mo. Marami kang tukso. Pag nasa kwarto ka, tulog. Yes. At wag naman yung hindi oras ang tulog, nasa kwarto ko pa rin. Totoo yan, Dok. Mapasama yung regular activities mo. Oo. Kailan meron kang schedule. Kung anong oras talaga yung alis mo sa kwarto. Yes. At anong oras yung balik mo sa kwarto. At pag nasa kwarto ka, walang abala sa loob. Yun. Walang TV dyan, walang cellphone dyan, walang kang ilalagay na kung ano pa man dyan, walang pagkain sa loob ng kwarto. Totoo yan, Dok. Yung problema ng iba, ilalagay pa yung refrigerator sa loob ng kwarto. Totoo At pag yan, hindi Dok. makatulog, bubuksan ng refrigerator. Oo nga. Kukuha ng pagkain. Yes. And that is the problem of today. Mm-mm. Masyado kasing na tayo, na-spoiled na eh. Totoo, Dok. Nagyayabang pa, may refrigerator sa Oo, bedroom. easy access yung refrigerator sa kwarto, di ba? Eh, isipin mo naman yan, siyempre tukso yan. Totoo yan, Dok. Eh kahit prutas din yan, Napakahirap. pag kumain ka ng gabi, tutunawin pa rin yan. Iihi mo yan, gigising ka sa ating gabi. Kaya sikreto ko yan. Binibigay ko na yung mga sikreto ko. Oo, mas okay yan, Dok. Alam mo kung bakit? Kasi sa atin pong mga manonood, for sure, marami po sa inyo ang nagtataka, marami sa inyong may katanungan kung bakit po na-maintain ni Dok ang kanya pong young looking. Diba? Nakikita nyo naman Siyempre, po. tanggalin mo yung tukso. Ay, totoo yan, Dok. Wala namang malakas sa tukso eh. Yes, at kailangan po may disiplina. Kasi kung wala tayong disiplina, mga kaibigan, how can we follow God? He is a disciplined Kunyari, God. meron kang leche plan doon sa loob ng kwarto. Sa refrigerator. Meron ka nabiling biskwit. Oo. Lahat ng uri ng mga junk food nandun. Eh, hindi ka makatulog. Naku, kakainin mo yun. May bubulong sa'yo. Oo, masarap yung leche plan.
Yung biskwit mo, malutong-lutong pa yun. Nako. Bagong bili mo ito. Nako. Kaya dapat talaga walang temptasyon sa loob ng kwarto. Totoo yan, Dok. Yan yung tinatawag na paraan lang para tayo maka-overcome. At pag kumain ka na ng tanghalian, unang sasabihin mo sa sarili mo, that's it. Yes. Alam mo ba, pag naka 3 days ka, Ano, na Dok? walang hapunan, ika 4 days, ayaw mo na. Oh. Kasi nangihinayang ka dun sa ganda ng katawan mo. Oo, sa sinimulan mo. Alam mo ba, pag naka 22 days ka na wala ng hapunan, Ano, Dok? ayaw mo na talagang kumain ng hapunan. Totoo yan, Dok. At pag naka 60 days ka na walang hapunan, Naku, 2 months yun. hate mo nang maghapunan. Aba, talagang aayawan mo na. Talaga ang tawag dito, part na ng lifestyle mo. Amen. It becomes your character. Amen. At pag tinanong ka ngayon ng mga tao, anong sikreto mo? Bakit ang ganda ng kutis mo? Bakit ang ganda ng katawan mo? Meron ka ngayong tinatawag na kakayanan na sabihin yung totoo. At meron kang tinatawag na karapatan na sabihin sa kanila dahil naranasan mo sa buhay mo. Paano ka magtuturo ng kalusugan kung hindi mo naman nararanasan? Totoo. Na wala kang dapat pre-maintenance. Yes. Just imagine sa my age, wala akong maintenance. Ang maintenance ko, mag-exercise. Yun. At pangalawa, pag mayroong mga problema pumapasok dito kasi yayariin ka niyan. Kailan within 5 seconds, i-divert mo ang utak mo or else Totoo. lalasunin ka niyan sa cortisol na stress hormone. May bubulong pa sa'yo. Oo, takot-takot na problema yan. Yes. Naku, napakahirap nun, Dok. Kaya kailangan talaga natin ng disiplina, Kunyari, may mga nangungutang kaibigan. sa'yo. Sinabi na lahat ng kwento niya. Oh. Bibilang ka ngayon ng 5. Mhm. Magkwento ka sa kanya. But anyway, nga pala, kamusta pala yung anak mo? O kaya mag-isip ka na ibang kwentuhan. Tanggalin mo muna rin sa utangan. Oo. Iba naman yung usapan. Yes, totoo yan, Dok. Para hindi O matuloy kaya dumaing, doon. yung anak niya, for example, nagka-problema anak niya. Nagtanan, o kaya naman ang anak niya babae, may problema. Maiba ka mo, ano ba ka mo yung magandang nabasa mo sa Bible kaninang umaga? Bigyan mo nga ikakakamo ko ng mga nabasa mong magandang Ayun. O na iba naman, na-divert. Oo, totoo Ita-divert yan, mo, Yes. tatanggalin mo rin. Tutulungan dapat natin sila. Ayan, para maganda yung Ang maganda outlook sa nila brain ng buhay. tao, pwede mong tanggalin Pwede mong i-switch. Yes. Hindi naman ka nakatali doon Mali bang gusto mo? Totoo. Kaya nga po, di ba yung una nating binasa sa atin pong introduction sa atin pong mga manonood, we need to have the willpower. Kasi yung willpower na yun, kung kagustuhan natin mga kaibigan, ito po ay ibibigay at tutulungan tayo ng banal na espiritu ng ating pong Panginoon para mapanagumpayan at mangyari po yun sa buhay natin. Remember, it is a choice and that choice is given and was given to us by God, our Creator. Alam mo, nagpapahina ng prefrontal cortex o yung frontal lobe. Ano, Dok? Number 1, sugar. Oy, that's true. Kaya, hindi ko may advice na magkakain ng sugar ang ating mga kabataan. Lalo na yung refined sugar natin. Ayan. Pero walang masamang kumain ng katulad ng sugar ng papaya, Yes, sugar ng grapes, sugar ng pinya. sugar ng apple. Oh, anong masama dyan? Wala, Normal yan. Dok. Lalo na yung mangga. Naku, Pero pag napakasarap. processed food na, hindi maganda Goodbye sa brain. sugar. At pasensya na, bato-bato sa langit. Oh, ano, Dok? Kasama ang white rice dyan. Ay, totoo yan, Dok. Kasi yung glucose po ng white rice natin, mga kaibigan, yun po ay nakakatulong para magkaroon po tayo ng pre-diabetic stage at ng diabetes. At kasama mga rin dyan ang kaibigan. white bread. Uy, totoo yun, mga kaibigan. Yung Kaya yung ating mga po mga starch pandilimon, foods. Oh, pandilimon, ayan, naku. ano pa nga yung mga tinapay? Naku, mayroon pang tinatawag, Dok, na ano ba tawag doon? May pandikoko, Ensaymada, ensimada, pandikoko. mayroon pa sila tinatawag na yung... Meron pa nga, Dok, putok eh. Oo, yun na nga. O, di ba? Naku, matindi Ano talaga. pa yun? Yung mga parang pa ganun-ganon, yung yung bicho-bicho. Spanish bread. Bicho-bicho. Ayan, naku. Naku, talagang matitindi yan. Yun ang masasabi ko na kung gusto nating maproteksyonan ng brain. Yes, ayan. At ito yung mabigat, Oh, ano, Dok? any fermented, Yes. katulad ng alak. Totoo yan, Dok. Siyempre, brain yung pinag-usapan na natin. Lahat na yata ng panira ng brain, nagkalat na sa kapaligiran. Alam ba yung kape? Oh, ano, Dok? Hindi rin maganda sa brain to Ay, that's true. Stimulating. Stimulating. Yes. Lalo na yung mga karamihan ngayon na nabibili ngayon ng mga instant energy. Ay nako, maganda na rin yung nagpapakatotoo yung tayong lahat. Totoo yan, Dok. Kaya pag pinag-usapan natin kung paano protektahan ang ating brain,
Kaya nga lahat ng ating, di ba, yung ang 5 senses, balik tayo dyan. Dito dumadaan. Yes. Dumadaan dito. Dumadaan dito. Dumadaan dito. Lahat na eh. Yes. Kaya sabi ko nga, kung hindi natin ito bibigyan ng daan, alam mo, gusto ko lang ulitin itong yung sa tainga. Ito palang any music na napakinggan mo, walang blood barrier protection ang brain. Anything na dinig mo, diretso sa brain. Yes. Paano kung yung nadinig mo ay hindi maganda ang dating? Walang pangharang ang brain. Totoo do. Walang pansala. For example, ito, basahin na yung libro na Proof Positive. Okay. Written by one of the well-known Seventh-day Adventist doctor, by Neil Needley. Yung tungkol sa music. Ito palang brain ng tao. Pag nakapakinig ka ng mga rock music, rap music, yung high beat. Yes. Yung fast beat. Yung talagang yung, kasi ang heart natin 4 beat eh. Totoo do. Diretso sa brain yan. Kaya may hypnotic effect. Aba, matindi yun. Kaya hindi ginagamit ito ng ating church kahit nung unang kapanahunan pa. May sinample naman tayo na napakahabang panahon na dumating na wala naman tayong ginagamit na ganang musika. Yes. Pero ang nakapagtataka lang, bakit pumapasok itong mga modern music? Siguro, dapat lang natin bigyan ng daan ito dahil pinag-uusapan natin dito health. Totoo do. Pinag-uusapan natin dito yung mind, yung brain. Alam ba nagiging cause ito ng disalignment? Alam mo ba yung mangyayari sa frontal lobe mo pagka na-disalign na yung brain mo? Ano do? Hindi mo kayang pigilan yung bagay na alam mong hindi maganda sa'yo. Totoo do. Alam mo, Dok, yung nabasa ko yung A Bedlam of Noise sa atin pong ano nga itong libro na Dok? Selected Messages. Volume 2. Yes, volume 2. 35-36. Book 2, paragraph 36.3 or .2 po, mga kaibigan. Nakalagay talaga dun, Dok, na you will be confused and you will be deceived through this kind of music. And you will actually, Satan, or yung evil spirits, they will actually tell you na this is the Holy Spirit's doing, when in fact, it's not. Kasi napakakalmado, Dok, ng Holy Spirit. Napaka-pure. Hindi siya magsasabi na, ganito yan, mararamdaman mo talaga na nako-convert ka because of this kind of music. No, it's not like that. That's why we need to what? To discipline our mind para malaman po natin ano ba yung tamang siguro maganda basahin natin. Sa atin pong mga manonood, nais po naming ibahagi sa inyo ang nakasulat po sa Selected Messages, Book 2, paragraph 36.2. It is impossible to estimate too largely the work that the Lord will accomplish through His proposed vessels in carrying out His mind and purpose. The things you have described as taking place in Indiana, the Lord has shown me, pertaining to Ellen White, would take place just before the close of probation. Every uncouth, ibig sabihin po nito, pag uncouth, ang ibig sabihin niya, unrefined manner, wala siyang good manners and right conduct. Every bad manner thing will be demonstrated, and there will be shouting with drums, music and dancing, and the senses of rational beings will become so confused. We have to remember, mga kapatid, na confusion is not from God. The author of confusion, of doubt, of sin is Satan. So here, the senses of rational beings will become so confused that they cannot be trusted to make right decisions. And this is called the moving of the Holy Spirit. Yun po yung akala nila. But we have to learn something about the Holy Spirit. Let us continue reading. The Holy Spirit never reveals itself in such methods, in such a bedlam of noise. This is an invention of Satan to cover up his ingenious methods for making of none effect the pure, sincere, elevating, ennobling, sanctifying truth for this time. Better never have the worship of God blended with music than to use musical instruments to do the work which last January was represented to me would be brought into our camp meetings.
I would like to summarize this. This happened 1844, mga kaibigan. The truth for this time needs nothing of this kind in its work of converting souls. We have to remember that our music shouldn't be a reason or an avenue in order for us to convert souls in our ministries or in our denomination. A bedlam of noise shocks the senses and perverts that which, if conducted aright, might be a blessing. And the powers of satanic agencies blend with the din and noise to have a carnival, and this is termed to be the Holy Spirit's working. So we see, mga kaibigan, ito yung tinatawag nila na ito yung gawain daw ng banal na espiritu. When in fact, Doc, hindi pala ito yung totoong banal na espiritu na parte ng atin pong, tawag ito yung Trinity natin, God the Father, God the Son, and the Holy Spirit. So, ibig sabihin, interpretation ito ng mga tao, sarili nilang interpretation at hindi po ito mula sa atin pong Panginoon. Now, mga kaibigan, sabi po dito, to close this paragraph, no encouragement should be given to this kind of worship. The same kind of influence came in after the passing of the time in 1844. The same kind of representations were made, and men became excited and were worked by a power thought to be the power of God, which is hindi naman po talaga. So talaga, ang mabigat doon yung sinabi doon na yung the Lord has shown me. That would take place just before the close of probation. Yes. Every uncaught thing will be demonstrated. So it means na bago mag-close yung probation, makaka-expect tayo. Eh nangyayari na ngayon eh. Kaya nga ang problema natin sa US ngayon, maraming mga Adventists doon na may problema dahil wala na raw lugar silang mapuntahan na hindi gumagamit nito. Butin lang sa Pilipinas kahit papano ay nadidiscern ng mga kapatiran nito. Totoo yan, Doc. Na hindi naman to yung parang evangelical or gagaya to dun types of mga non-Adventist people. Na parang kumakain, parang nandun ka sa loob ng restaurant. Uy, totoo na ginagawang very ordinaryo naman yung araw ng kapahingaan. Yes. Hindi dahil sa tayo may hinahatulan, kundi ang point lang natin dito, hindi tayo magtulungan. At kung makita naman natin na merong reason kung bakit dapat natin itong bigyan ng daan, ay bakit naman hindi natin sundin na lang kung ano naman yung kalooban ng Panginoon. Totoo yan, Doc. Alam mo, sa atin pong mga manonood, no, Doc, na napakahalaga po kasi talaga. Kasi brain din ng ano rito involved eh. Yes. Yung nai-hypnotize ka eh. Hindi mo na nga raw maintindihan yung tama at mali. Totoo. Yun yung mabigat doon. You will be deceived, you will be confused, and that is the work of Satan. Kaya ang hirap nun, Dok, di ba? Kung wala tayong discipline, kung hindi tayo nagbabasa, kung hindi natin alam yung right principles na ibinigay po sa atin through Mrs. White, na ibinigay po sa atin ng ating pong Panginoon. Kaya alam mo, Dok, ang ganda ng topic natin yung brain talaga, araw. ang daming paraan. Sipin mo, pagkain. Yes. Tapos yung dadaan sa tainga mo, pwede rin masira yung brain mo. Yung mga music na more than 4 beat. Yes. Tapos, for example, sa bibig. Kung pagkamisan, for example, dito sa 202 ng Healthful Living, ang sabi, the drugs given to stupefy whatever they may be, derange the nervous system. So pag sinabing nervous system, ay talagang hindi po pwedeng maging dependent tayo. At ang sabi pa, the liver, heart, and brain are frequently affected by drugs, and often all those organs are burdened with disease. And the unfortunate subjects, if they live, are invalids for life, wearily dragging out a miserable existence. Yeah. So, nadadama yung liver, nadadama yung brain. Kaya, kung tatanungin mo ako, kailangan talaga ng, kung tawagin ay pagbabago. Yung, kung ano mo yung bagay na nadinig mo, kailangan wag mong pahintulutan na patuloy mong gawin ito. Yes. Kaya nga meron tayong tinatawag na council na pinalalayo. Kaya itong librong to dito sa area na maganda kung magkaroon sila ng aklat nito. Meron kasi itong chapter na ang chapter 36. Ang chapter ay titled Drugs. E di sila na lang ang bumasa. Para in that way,
alam natin. Kasi dalawang klase ng drugs isang drug medication at isang illegal drugs. Yes. Pag sinabing hindi illegal drugs, mabibili mo yan sa drugstore. Yung mga maintenance natin. Mga maintenance. Yes. Pero pag sinabing illegal drugs, hindi yung mo mga mabibili sa pinagbabawal. hindi mo mabibili sa drugstore. Totoo do. Pero isa lang ang pangalan nila. Kaya kailangan mayroon kang tinatawag limitasyon. Yes. Hindi naman hindi ako against medication. For example, may high blood ka. Anong gagawin mo? Paano ko atakihin ka? So, ang masasabi ko na, mag-take ka muna. Pang emergency. Pero pagka bumaba na siya, alamin mo, bakit ka na high blood? Totoo. Alam ba kung minsan, napagbibintangan lang natin itong tinatawag na high cholesterol. Pero karamihan ng high blood, stress eh. Totoo yan, do. Oo, totoo lang. Maraming na-atake sa galit. Meron akong alam. Sinagot yung nanay. Nagalit yung ina sa sama ng loob dahil sinagot siya ng anak niya. Bukod siya mataas ang boses ng anak niya, hindi pa maganda yung sinabi niya. Alam mo, anong kinamatay ng nanay? Ano, do? Inatake sa puso. Dahil sa sama ng loob. Oh, kaya ang number one na nakaka-atake, yung pride. Emosyon. Kaya yung tinatawag limbic, parts of the brain, pag nagpatalo ka dyan sa e-brain na yan, o kung tawagin natin limbic parts of the brain, or emotion, tatalunin ka niyan. Kaya kailangan i-divert mo ka agad. For example, ang anak mo, hindi sumagot, sinabihan ka ng hindi maganda, sumagot sa'yo. I-divert mo. Huwag mo munang pansinin ilipat mo yung mind mo para hindi ka madala nun through emotion. Yes. Thank you so much, Doc. Alam niyo po, sa atin pong mga manonood, ang dami po nating napag-usapan at ang dami po for sure na nakarelate sa atin po ngayon dahil hindi lang po tip ang nabigay namin sa inyo, kundi kung paano po natin iingatan ang atin pong brain at konektado po ito sa atin pong katawan. Isa pa yan, for example, siyempre, lagi nating pinagtatalunan itong cholesterol. Saka ito tinawag na fats. Eh, hindi alam ng tao na ang utak ng tao 70% fats. Uy. Hindi magkakaroon ng turnover yung neurotransmitter without fats. Kaya pag nagkulang ka dyan, pwede rin sirain mo yung brain mo. Magkakaroon ka nga ng memory loss eh. Baka nga magkaroon ka pa ng Alzheimer eh. So ang pinopoint ko, kailangan din natin ng fats sa ating kato. Kaya yung liver natin, to be honest with you, talagang binibigyan tayo ng kakayanan kung paano magkaroon tayo ng stored fats na nagagamit yan for emergency. Kaya lagi kong binibigyan ng daan dito yung point na ako talagang with my personal experience, hindi ako po pwedeng walang flaxseed oil or olive oil or yung buko natin. Totoo, Doc. Isipin mo, Essential fats 70% ng brain mo, taba. Tapos kunya nag-vegetarian ka, tinanggal mo yung taba. Kaya kung pagkaminsan, nagkakaproblema ang tao dahil nag-vegetarian niya, kulang naman sa fats. Totoo. Yung essential fats natin. Yeah, yung essential fats. Ayan. Thank you so much, Doc. No? Sa atin pong mga manonood, lubos po ang aming pasasalamat dahil nakiisa kayo sa amin ngayon at alam po namin na marami pa po tayong pag-uusapan, madadagdagan pa po itong mga kaalaman natin regarding sa pag-iingat po natin ng brain at kung ano po yung koneksyon ng ating pong mind, ng ating pong brain, how we discipline our brain para po hindi po matamaan ng ating pong lungs at ang iba pa pong mga parte ng ating pong katawan. Kung kayo po ay may mga katanungan, may mga suggested topics at ilan pa pong mga prayer requests, ay isend nyo lamang po yan dito po sa Kaalamang Pangkalusugan at atin po yan pagbabasahin at ipapanalangin sa atin pong programa. Sa atin pong pagtatapos, nais po naming ibahagi sa inyo ang nakasulat po sa Healthful Living, page 194. A calm, clear brain and steady nerve are dependent upon a well-balanced circulation of the blood. Sa atin pong pagtatapos, tayo po ay manalangin. Dakila po naming Ama, Diyos na makapangyarihan po sa lahat, lubos po ang aming pasasalamat sa inyo pong kadakilaan, sa inyo pong pagmamahal, at sa walang sawang pagbibigay niyo po sa amin ng tsansa upang kami po, Panginoon, ay mag-ingat sa amin pong kalusugan. Tulungan niyo po kami, Ama, na makasunod sa 8 utos ng pangkalusugan. Tulungan niyo po kami, Ama, na mapatawad at maging maayos po ang aming pong kaisipan upang ang amin pong mga
naiisip, ang aming pong mga plano sa buhay ay nakatuon po at nakalinya po sa inyo pong plano sa sangkatauhan. Dalangin po namin ang mga may karamdaman na mga nanonood po sa amin. Tulungan niyo po na ang bawat isa po sa amin ay magdalanginan, ang bawat isa po sa amin, Panginoon, ay magtulungan at ibahagi, Panginoon, ang 8 utos ng pangkalusugan sa buong sanlibutan upang kami pong lahat, Panginoon, ay makaranas ng isang malusog na pangangatawan habang kami po'y naghihintay sa inyo pong pagdating. Ito pong aming hiling at dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Muli po mga kaibigan, ito po si Gladys Panuelos, kasama pa rin po si Dr. Mateo para sa Kaalamang Pangkalusugan.